Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita. At ang pangunahing tema ng ating ebanghelyo ay tungkol sa paggagamot. Okay? Ang may sakit ang nangangailangan ng gamot, hindi ang mga walang sakit. Noong unang panahon, nung hindi pa uso ang mga ospital o ang mga klinika, kapag mayroong may sakit sa isang tahanan, pupuntahan yung doktor at yung doktor ang pupunta sa bahay. Di ba? Parang pari. No, Father, magpapa-anoint po. O nasaan po ba? Nasa bahay po, Father. O nasa ospital. So pupunta si Father, kalimitan. So noon, ang mga doktor ang pumupunta doon sa bahay. Ngayon, nauso na yung mga ospital at marami na yung mga lying-in clinic na kung saan pwede kang mag-overnight o mga ilang araw pa, not necessary as big as a hospital, but a clinic. So yung mga may sakit, hindi na pinupuntahan sa bahay. Yung mga may sakit na ang pumupunta doon sa ospital o doon sa klinika. Ano ang kaibahan nito? Alam po ninyo, si Pope Francis, sa isa sa mga sinulat niya, tinawag niya ang simbahan bilang isang field hospital. Ano, Father, yung ibig sabihin ng field hospital? Ibig sabihin, kung nasaan ang may sakit, nandoon dapat ang ospital. Ibig sabihin, yung manggagamot ang pupunta doon sa may sakit. Hindi yung may sakit ang pupunta doon sa ospital o sa manggagamot. At makikita natin ito sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo patungkol kay San Mateo. Nakita niya si San Mateo nakaupo sa paningilan ng buwis. At noon, minamaliit ang mga maniningil ng buwis. Itinuturing silang isa sa mga pinakamakasalanan because they serve the enemy. Pag sinabi natin they serve the enemy, tinutulungan nila o pinaglilingkuran nila yung kaaway ng kanilang bayan. They were under the rule of the Roman Empire. At sila'y sinisingalan ng buwis ng imperyong nakakasakop sa kanila. Itong mga tax collector ay palahi nila o kababayan nila na sumisingil para sa mga dayuhan o mga kaaway. Pangalawa, they can be guilty of extortion. Ano yung extortion, Father? Let's take, for example, what happened to Zacchaeus. Zacchaeus, di ba? Sabi niya, kalahati po ng kayamanan, ibibigay ko sa mga dukha. Kung ako po'y mayroon pang nadaya, sino man 4 na ibayo po ang ibabalik ko sa kanila. Yung mga sinabi ni Zacchaeus na iyon, na isang maniningil ng buwis, kung tutuusin ay parusa para sa mga magnanakaw. Guilty of extortion, kung ang pinapasingil sa kanila ay 1,000, pwede silang mag-exact o maningil ng buwis more than 1,000. 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Yung sobra, kanila na. Kaya yumayaman sila. Hindi ba? Kaya galit na galit sa kanila yung kanilang mga kababayan. Parang hinuhut-hutan ninyo yung sarili ninyong mga kababayan. Hindi lamang para sa kaaway, kundi para din sa sarili ninyong ganansya. Okay? So nung tinawag ng Panginoon si Mateo, hindi lamang niya basta tinawag at pinasunod sa kanya. Pumunta pa siya sa bahay ni Mateo. At nabalitaan ng iba pang mga makasalanan na nandoon ang Panginoon. Kaya sila'y pumunta din sa bahay ni Zacchaeus, ni Mateo. Kaya ang puna ng mga tao, bakit nakikisalo sa mga makasalanan ang inyong guro? Okay? So, kasi yung mga makasalanan, itinuturing na marumi. Baka mahawa siya. Ikaw contextualize natin, natutuwa tayo, halimbawa, sa mga pagkakataon na
nakakaharap si Father. Di ba? Pag medyo sumasyat-syat si Father, okay pala ito si Father. Magaling pala ito makisama si Father. Pwede pala itong imbitahan si Father. Hindi pala nakakangiming naging kaibigan si Father. Nakikipagkaibigan pala sa mga katulad natin, sasabihin nila. Pero nandun na yung pakikisama. Siguro ang medyo thin line doon na naghihiwalay doon sa misyon ay kung sila'y mahihila mo sa mabuti o ikaw ang mahihila nila sa masama. Hindi ba? Ngayon, sa kaso ng ating Panginoong Kristo, it is very evident that while He makes friendship with the sinners, it is only para sila'y hanguin sa kanilang kasalanan upang sila'y pabalikin sa Diyos. And you know what happened to Matthew? Hindi lamang iniwan niya yung paningilan niya ng buwis, naging tagapagsulat pa siya ng mabuting balita, ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Hindi ba? So, field hospital. Kung nasaan ang may sakit, nandoon ang ospital. Hindi ba? Parang yung ospital ang lumalapit doon sa may sakit. Yung manggagamot ang lumalapit doon sa may sakit. Hindi niya hinihintay na yung may sakit ang humanap na magpapagaling sa kanya. Siya na ang lumalapit doon sa may sakit. Siguro yan ang panawagan na sa simbahan. Sa ating panahon ngayon, no? Tayo nang humahanap ng gagamutin at willing naman magpagamot. For some reason, siguro, hihiya sila or whatever. Pero for sure, anyone na merong may sakit, naghahanap ng kagalingan. Hindi ba? Okay, so panalangin natin sa Diyos na makawala tayo dun sa traditional nating pag-iisip na silang maghahanap, silang pupunta, silang may kailangan. Ngayon, tinuturo sa atin ng ating Panginoong Kristo. Katulad ng isang mabuting pastol, hahanapin niya ang isang naliligaw, kukunin at ibabalik sa kawan. Amen.